is mentioned in our first reading and our gospel about death and about life. Pakilingon po sa mga katabi ninyo kung buhay pa ba yung katabi nyo ngayon. Paano kayo nakakasiguradong buhay pa yan? Why I'm asking that question? The biblical concept of life and death is not similar to what we understand now. Sa konsepto po ng Biblia, ang tao ay maaaring patay kapag, even if physically buhay, naglalakad, ngunit kung wala na siyang buhay ng Diyos sa kanyang buhay, patay na siya. And so, in our first reading from the Book of Wisdom, pag hinanap niyo po ito sa Bibliang Protestante, hindi niyo po mahahanap. Wala po doon. Sa Bibliang Katoliko lang po mahanap ang the Book of Wisdom. Iba pa po yung Proverbs at iba pa po yung Psalm. Tawag talaga sa kanya, Book of Wisdom or the Wisdom of Solomon. At ano ang sabi ng nagsulat ng Book of Wisdom? There is a particular death na matatawag na patay ang isang tao pag pag wala na ang karunungan ng Diyos sa buhay niya. Pwede pala yun na maging patay tayo kahit na buhay at naglalakad kapag ang karunungan ng Diyos ay wala na sa atin. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino sa ating simbahan o sino sa ating lipunan ang mga nawalan na ng karunungan ng Diyos kaya mga patay na? Mga elders po ba? Ay, Father, we have the wisdom of God. Good. Halata naman po sa buhok. Namimerso na ito si Father. No. I'm using biblical language. Sabi ng Proverbs, the sign, white hair is the sign of wisdom. The more white hair, dagdag ko na lang to. So the more white hair you have, it means that the more you have wisdom. O, so ba't ipapakulay? But that is beside my point. Hindi po dyan nakaikot ang ating pagninilay ngayon. Saan? Tinatanong ko po sa atin, kung hindi mga elders ang nawalan na ng wisdom ng Diyos, sino ang mga nawawalan na ng wisdom, ng karunungan ng Diyos sa lipunan natin o sa ating simbahan? There's only one answer. Mga kabataan. Young people. How would I know? Oh, yung kapitbahay namin, yung nanay nila, sumigaw. Kayo talaga, wala na kayong natutunan. Nag-aaral naman sana kayo, pero hindi nyo natututunan itong mga paggawaing bahay. Ganito, ganyan. Oh, see? Sabi ni nanay, wala na silang natutunan. Sila yung mga walang karunungan. Di naman po ako makarelate kasi wala naman po akong anak. So, nakikipakinig lang po. Naririnig lang po namin ito sa mga sigawan ng mga bahay po ninyo. How is that true? Totoo po ba na wala nang karunungan yung mga anak nyo? Common sense lang ito, anak. Saan mo hahanapin yung kutsara tinidor? Sa kwarto? Sa banyo? Sa kusina, di ba? Ang sayang nung tuition namin ay pinaaral sa inyo. Hindi nyo pala alam. Ganito, ganyan. See? But you know what? You are right. Sila ang nawawalan na ngayon ng karunungan ng Diyos. At ayon sa ating unang pagbasa, they are the poor of God. Sila ang mga mahirap na gustong
i-reach out ng Diyos so that God could give them life. Why? Sabi sa ating unang pagbasa, the Book of Wisdom, God is the God of life and not death. Paano yun, Father? Pag namatay kami, hindi talaga kayo namatay na as if totoong namatay. Dapat, kaya nga sinasabi lang natin, sumakabilang buhay. Passing. Kasi sa mata ng simbahan, kung tunay tayong may buhay, hindi talaga tayo namamatay. Nagtatransform lang ang ating buhay sa kabila. Pero, meron talagang tunay na mamamatay kung hindi sila ma-rescue ng Diyos. Bakit? Dahil puno ng kamatayan ang kanilang buhay. At sino ang nagtatanim ng kamatayan? Si Satanas. According sa Book of Wisdom, it is not the work of God that will plant death in the life of people. Kaninong trabaho? Sa kalaban. Because the work of God is to plant life. Now, kung ang mga kabataan natin ang nawawalan na ng buhay, what do we do about it? Do we add more death in their lives? You see, this is primarily the work of God. Noong ipinanganak pa lang po sila, nagtatanim na po ng buhay ang Diyos sa kanilang puso at kaluluwa. But what do? We try to kill that life. By constantly speaking death sa buhay nila. By constantly neglecting them. You know, my brothers and sisters, I am extremely alarmed at the moment because for the past few weeks, I've been exposed sa dami ng mga kabataan, both in counseling, youth ministry, and confession, that have shared that they want to end their lives. What is happening? I've been doing youth ministry for many years now. This is something of a recent development. 12, 13, 14, 15 years old, magsasabi na, Father, pagod na po ako. Ano ba to? May sarili ng anak siguro kasi pagod. I mean, young parent. Bakit ka pagod? Nag-expect ako na magsasabi, kasi po may anak na po kasi ako, Father. Hindi yun ang sabi. Anong sabi? Because our family is broken. My father has done this. My mother has done this. Recently, nadidisorient na rin po ako. Di ba po may stereotype tayo na ang mga seaman, stereotype, ibig sabihin hindi totoo. Yung mga sabi-sabi lang, yung image lang. So yung may mga seaman dito, hindi ko sinasabing totoo to, ha? Sabi ko lang, stereotype, na hindi totoo. Di ba? Yung stereotype sa mga seaman daw, ay mga babaero. Di ba po? Nagugulat na po ako ngayon. Hindi na po ang mga seaman ang nambababae. Yung naiiwan na po sa bahay, yung nanluloko. Bakit? And the children would say, I protect my mother from infidelity. I protect my father from infidelity. Sila pa ngayon ang nagiging magulang. Sila pa ngayon ang nangangalaga sa mga irresponsableng mga magulang. And it breaks my heart. Because they lose hope to continue with life. Why? Nagiging mga kampon na ba tayo ni Satanas? Na ang inilalagay at itinatanim natin sa puso ng mga kabataan ay kamatayan?
Be very careful, my brothers and sisters. Your choices will lead you to hell. I am so amazed and dumbfounded at the same time. Nasasabihin mo, Father, paano naman ako? May pangangailangan din ako. Deserve ko ring maging masaya. Sasabihin mo yan sa mga anak mong 5, 6, 7, 8 years old. Anak, deserve ko rin maging masaya. Are you hearing what you're saying? It's natural for parents to give their all by virtue of love. Anong nangyari na sa ating lipunan na naging mas mahalaga na ang selfishness? Self-centeredness. Nakakalimutan mo na may mga responsibilidad ka. And then now these children will carry the pain and the consequence that irresponsible adults have made. How would they cope? Pati rin po ako nasishaken na, no, when I hear this. Like, I mean, how would they continue their lives? Na sila na ang naging adult sa mundo. Bumaliktad na ang mundo. Yung mga adults, expected to become adults, are now becoming children. Deserve ko ito, deserve ko ito, deserve ko ito. Why would our children pay for our mistakes? You see, Jairus knows they need to encounter Jesus because it is only Jesus that will give them life. Now, question, do we bring them to Jesus? Because it is only Jesus that will give them life, not even you. And worse, hindi mo pa nga nadala papunta kay Kristo, naghasik ka pa ng kamatayan sa buhay nila. What happened with the world? Tapos pag nagsisimba pa, kailangan pang puwersahin. Gumising na kayo. Kanina ko pa yung ginigising, magsisimba tayo. O, pagdating na dito, ikaw pa dahilan ha, napalo ako ni nanay kanina. Paano magiging kaibigan ni Kristo siya? Galit pa nga sila kay Kristo dahil si Kristo ang dahilan kaya napalo. Yung mga anak nila, ay sila. Brothers and sisters, what happened? We're supposed to be helpers of God, bringing life to young people, not the other way around. Ano ang mga ginagawa natin sa ating buhay upang magkaroon sila ang ating mga kabataan ng relasyon sa Diyos? Gusto rin sanang tumulong ni Father, kaya lang na-busy sa house blessing. Tapos hindi tayo kontento na 10 minutes lang si Father. Father, 10 minutes ka lang dito, kumain ka, 1 oras ka dapat magstay dito, Father. Habang may naghihintay na kabataan doon na kailangan kausapin ni Father. Dahil maaaring mag-give up na ng buhay. Konti lang po sila, Father, if you're not aware about it. We should have helped our priest too by saying, Father, okay lang po kami. Our life is going well. Please, sige, punta na po kayo dun sa mga mas nangangailangan na kausapin. We would like to help you too. But we need to prioritize, you see? At wala na rin po tayo kasi
Kailangan din po, hindi naman po namin kaya, 24/7 po kami nakakapakinig ng ganito. Or else kami din po matotraumatize, di ba po? Tao rin naman po kami, we have limitations. And so, how much do we help also so that we can help you? Ilan na po ang mga young men na pinapasok natin sa simbahan? Nakakausap niyo po ba itong mga nakaputi ngayon dito? Nasasabi ninyo, bagay kang magpari. Magpari ka? I will support you. Nasasabi po ba natin yun? Yung mga katabing yung mga anak yung lalaki ngayon, nasasabihan niyo po ba sila, we also need helpers. Kasi yung sa pari, yung confession, maririnig kasi namin. And we can help them. Nagugulat yung mga organizers ng mga group confession na pag sinasabi namin sa kanila, ang dami, may mga suicidal thoughts. How are you gonna do about that? Ang dami na umiiyak parati because of a broken family. Paano natin sila tutulungan? 12, 15 years old na pinag-uusapan natin dito. So, we can't really do much. We need one another to bring life to our young people. That's the only way forward for us. If we will not actively bring life to these young people, masisira at guguho po ang ating society. And so I appeal to you, let them meet Jesus. Not your own plans will give them life. Not your own dreams will give them life. Not your will for them will give them life. What will give them life? What would the young people need for them to have life? An encounter with Jesus. At kapag hindi po nila nakilala si Kristo, they will continue in their lives hopeless. At sa oras na darating ang seryosong bahagi ng kanilang buhay, magkakaroon sila ng seryosong kadiliman sa buhay, wala po silang tatakbuhan. You're not there too. So brothers and sisters, let's choose life for our young people and the next generation to come. Let's choose our words. Are our words giving life to our young people? Are our actions giving life to our young people? Wala po silang problema sa kakalaro nila ng computer games, addiction sa digital world. Simptomas po yun, hindi po yun ang sakit. Simptomas lang yun. Ang sakit ay they cannot handle reality. Because life is getting too much for them and they need distraction because they cannot accept that this is happening to them. That their family is breaking apart, na sobrang dami ng financial problems sa buhay nila, hindi na nila kaya, and so they distract themselves by playing online games. That's just a symptom. Dahil hindi na sila kinakausap ng mga magulang nila, and so they distract themselves by unhealthy relationship with friends. Those are just symptoms. Ang tunay na sakit ay negligence, kakulangan ng pag-ibig sa pamilya, kakulangan ng buhay sa pamilya. Let us not become servants of the devil who brings death to our young people. Let's become Jairus, na nakakaalam na ang tunay na magbibigay ng buhay sa ating mga kabataan ay si Kristo Jesus lamang at wala nang iba. Amen. Amen.
Let us all stand now to profess our faith. I believe in one God,